Kumpleto kami ngayon dito sa bahay. Tapos sabi ni mama, bumili daw ng mamemeryendang halo-halo. Hindi ko type maghalo-halo ngayon. Kaya sabi ko, fishball na lang. Tapos sabi ni mama, kami daw ang bahala. Kaya yung binigay niyang pambili ng halo-halo na 250, yun ang ibibili namin ng fishball. Ang unang plano namin, doon na lang kami bibili sa nakakolong-kolong na nagtitinda. Tapos nagtanong si kapatid, matagal daw bang gumawa ng sauce kung gagawa? Tapos sabi ko sa kanila, sige, sila na lang ang pumunta sa bayan at may iwan na lang ako para magluto na lang ng sauce. Kaya naman, nung pumayag sila, nung nakaalis na sila, nagsimula na rin ako kaagad sa paggawa. Pinaghalo-halo ko lang sa isang kaserola yung bawang, sibuyas, paminta, toyo, asukal, tubig at harina. Tapos saka ko isinalang nung okay na sa akin yung timplada. Madali lang naman gumawa ng sauce. Hindi pa nga dumarating sila kapatid galing bayan, naluto ko na kaagad. 2 klase yung pinagsabay kong lutuin. Yung isa para sa mga bata, hindi ko nilagyan ng sili. At yung isa naman, nilagyan ko para sa gusto ng merong anghang-anghang. Pagdating nila, binigay na nila kaagad sa akin yung binili nila. At sinimulan ko na rin ang pagpriprito. Fishball at kikiam nga ang binili nila. Mas okay nga to na bumili na lang kami. Kasi ang dami, tamang-tama sa bilang namin. At ngayon na nga lang din uli ako naging updated sa presyo ng isang balot ng kikiam at fishball ngayon. Ngayon na lang kasi uli ako kakain ng ganito. 55 pala ang isang balot ng fishball at 25 naman yung kikiam. Gusto nyo rin ba ng mga ganitong klase ng merienda? Dati ang bentahan ng fishball, piso 2. Ngayon naman per stick na, di ba? Hindi ko na din sure kung ilang piraso ba yung 10 pisong bibilin mo. Nung may naluto na ako, tinawag ko na sila para makapagmerienda na kami. Bagay na bagay nga dito ang malamig na soft drinks, nakakabusog. Nilagay ko na rin sa lamesa yung niluto kong sauce na nasa kaserola. Kanya-kanyang sandok na lang ng sauce. Palaki na talaga ng palaki ang bilang ng aming pamilya. 6 na ang mga apo nila mama at papa galing sa aming 3 magkakapatid. Ang dami na nilang magpipinsang buo. Masaya nga talaga ang malaking pamilya, lalo na kung madalang lang ang pagsasama-sama. Kaya lang, sa mga sitwasyon namin ngayon, mukhang paghihiwa-hiwalayin sila ng pagkakataon dahil kailangan. Pero sana, pag malalaki na sila at nagkita-kita uli, maging close pa rin sana sila sa isa't isa. Tinatapos lang nila pastor ang pagkain ng merienda dahil mamaya-maya uuwi na rin sila. Pero balak maiwan ni Jacob at ni Pam. Nabitin pa ata sa stay nila dito. At si Esther hapon nung nakauwi pero may naabutan pa rin naman. Ilang taon pala kayo nung kinasal kayo? Yung panganay kasi namin 20. Ako naman 24 at yung bunso namin si Esther 27. Etong si Blue at si Prayel ang halos magkaedad. 6 na buwan lang ang tanda ni Prayel kay Blue kaya silang magka-vibes. Ang pinakamahirap sa magkakapatid, yung sabay-sabay mag-aasawa at sabay-sabay din magkakaroon ng baby. Tapos sa isang bahay lang nakatira. Paniguradong puro away ang mangyayari doon. Kaya buti na lang at naka-timing naman ang pag-aasawa naming 3. Tapos dahil nga nagpaiwan si Jacob at si Pam, kinabukasan ng hapon, hinatid-natid namin sila sa Talavera. Tapos nung araw na yan, wala din pala yung mami at daddy nila, nagpunta ng Kabanatuan. Pero sila na lang ang maghihintay na 2 sa kasa. So ayun lang naman, salamat, bye for now.